isa malati sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kalingan ni na Juliet Herrera, Lauro de la Cruz, Mirna Lumba at pamilya, Kende Masuay at pamilya, Engineer Ulysses Vicente Ortesio at pamilya, Evan Herrera, na hindi na natatanging kalingan at pasasalamat na mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Rafael, Flor, Odette, Yvette Eugenio, Hospicio San Juan de Dios, pamilya David de la Cruz, Cecily Rivera, Rosemar Pami, Charlie Bunag, Alex Achimog Daro, Milet Ramos, Laria Teresa Valenzuela, Ramon Valenzuela, Danilo Emily Sebastian, Deris at Nelly Santos, Aurora Silungan, Dante at Marisa de la Cruz, Michelle Esteban, Lourdes Hilario, Juna Soli de Rosario, Elma Ecuador, Jean Silungan, Noel Anzeni Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Betsaida Badaag, Kelvin Maximo, Vidal at Marieta Quirol, Ricky at Avid Magpo, Alicia Arcea Villacrucis, Seri Celine Dominic Nicolas, Jana Teresita Hedelun, Antonio at Victoria Sanchez, Cesar at Lolita Nicolas, Christopher at Janet Lo, Bingling Sasi, Tori at Evelyn Salazar, Jennifer Francisco, Celia San Felipe, Edgardo Aida Cunalan, Rene at David de Leon, Mila Digono, Edwin at Aida Gumapas, Johnny Di Pascual at Hindi ng EDB Community, Reverend Father Opino Pengsuri, Bishop Dennis Pilarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Nice Columbus Holy Child Council 6737 ng Busos, Bulacan, mga kasapi ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo sa Rafael, Bulacan, at ng Barangay Cambaog, Bustos, Bulacan. Dito at Karen Perel de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Leon Celestina Tiyu, Mamer Tumuna, Alona Mendoza, Almira Santos, Isabel Obadong, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jolie Deara Martin, George Advicula, Architect at Bernard N. de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rivera, Arman at Amy Isma, Rowena Villeno, Jem Tamani, Josie Brillantes, Yuna Torres Villajera, Pedro Moradas, Gaspar at Susan Lumatay, Evelyn Munag, Amy Ferry Manado, Jim at Jonah Linden, Emerita de la Cruz, Reynante Davao, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Unaisa Katrina Monera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Ivon Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Maria Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Baybong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Relino Hospital, Skyline Hospital at Guadalupe Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkala ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga polis at sundalo, mga business leaders, supporters, at mga kawani ng pabalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nina Adela Mugduk, Joey Lumba, Elon Eli Mendoza, Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Janet Emlo, Jose Inga, Timoteo Ruela, Capistrano Mandegro, Clemencio Tixon, Marian Maravilla, Chelo Del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Samantha Osea, Jojit Santiago, Lito Soriano, Joanna Cristiana, Enrico Villanueva, Mark Joseph Bernardino, Julie Mercado, Rami Banaag, Adriano Santos, Neil Francis Navarro, Benjamin Valerio, Raimundo Sabelia, Minda Saison, Renel Nino Laguador, Ronaldo Alvarez, Dr. Benjamin Miranda Jr., Lucy Lita Pamin, Judaline Mohador, Editha Aguinaldo, Christian Garcia, Arish Ann San Miguel, at para sa karawan na Isabel Purit, Randy Austria, Kathleen Garcia, Grisel Rose Jimenez, Vida Ligono, Patricia Abay, Mary Rose Ignacio, Angelica Garcia, Danilo Domingo, Leds Ignacio, Nevin Andres, Mary Ann Jimenez, Abigail De Leon, Erica Cruz, Ana Marie Del Mundo, at hindi para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, lalong-lalo na si Nemesio, Nelson, Sean, Maria, Felino, Tino, Cirilo, Casiano, Carlito, Akam, Leon, Linda, Nirin, Beatriz, Luz Biminda, Benjamin, Corazon, Leonard, Macario, Joan, Nesita, Angeles, Maximino, Bevines, Joaquin, Jesus, Luz Biminda,
Charlie, Beatrice, Sunny, Eloy, Yumelia, Macario, Ricardo, Siridonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Jaime, Ima Concepcion, Maria Teresita, Nestor, Atanasia, Susana, Protasio, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Lucet, Dilora, Pedro, Felisa, Lucila, Justin, Roy, Julita, Sofia, Alejandro, Rodrigo, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Marlene, Agustin, Felicidad, Magdalena, Jose Pipito, Maria, Ricardo, Jose, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Antolin, Manu, Alejandro, Nemesio, Wilfredo, Cesar, Minerva, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi ng mga namayapang mga lingkod ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners, at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalilangan ka ng Diyos, kaya lumunod tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalungluka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masulu리, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwali, ipagalo mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinigin mo sa kalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Tinatakol ko ang buyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos, kaya ang buya ng Samaria ay magkakadulo-dulo. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo ay walang buhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, ay lalamunin lamang ng mga tayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para lumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Ubulitain niya ang kanilang kaliguan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Egypto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilang mga kamay, nitong tao ang natayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita mga matang sadyan-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga pahay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng ganyang Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang inyong sanggalang, laging handa na tumulong.
kayong mga saserdote, sa Diyos ay magtiwala, kayo'y kanyang iingatan, ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus sa isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus sa demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan ba'y walang nakitang katulad nito sa Israel? Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nabagsa sa kanila sapagat sinilito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, saganang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kamangha-mangha na kanyang mga ginawa sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Kaya nga pinalayas niya ang demonyo at nakapagsalita ang isang pipi na inaalihan ng demonyo na ito. At hindi naman, ang ating Panginoon ay nagpakita ng maraming pang mga kababalagan sa mga tao na nangangailangan sa Kanya. Kaya nga ang pinakamagandang pagpapakita ng ating Panginoon ng kanyang pagmamahal sa mga tao ay nang magpabalas siya ng kanyang habang sapagat ang mga tao na hindi susunod-sunod sa Kanya, tila mga tupa na walang pastol. Kaya nga ang sinusundan nila ay walang iba kundi si Jesus ang mabuting pastol. Kaya nga po ang pinanais ng ating Panginoon, magtalaga pa siya, na makapamili pa siya ng mga taong po pwede nang ipadala para lang sa gayon ay makatuwang niya doon sa gawain ng kaligtasan nang maakay niya ang maraming mga tao pabalik sa pananampalataya, pabalik sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa ating mabuting balita, may mga pagkakataon, gumagawa ka na ng mabuti, masama pa ang tingin sa iyo ng iyong kapwa. Gumagawa ka na ng mabuti, masama ka pa sa ibang mga tao. At ganyan yung nangyari sa ating Panginoon. Gumagawa na siya ng kababalagan, nagpapagaling na siya ng may sakit, nagpapalayas na siya ng mga demonyo, nagtuturo na siya sa mga tao, gumagawa na siya ng napakaraming kabutihan, pero napagbintangan pa siya na siya ay alagad o kaya naman ay sa prinsipe ng demonyo umuhugot ng kapangyarihan na kanyang ginagamit. Kaya nga po mga kapatid, gumawa na ng mabuti ang ating Panginoon, napagbintangan pa ng hindi maganda. At kadalasan sa ating pong mga naglilingkod sa ating ilang simbahan, ganyan din yung madalas na nararanasan ng bawat sa atin. Gumawa ka na ng mabuti, pero may mga pagkakataon, may marinig ka pa mula sa iba. Kaya nga po tingnan ninyo mga kapatid, no? May mga pagkakataon, gagawa ka ng tulong para sa iyong kapwa para mapagbigyan mo yung lahat ng po pwedeng tulungan. Subalit mga kapatid, sa dami ng pangangailangan, kagaya ng sinasabi sa ating mabuting balita, sa dami ng dapat anihin, kakaunti ang manggagawa, ay kahit naman yung ginagawa mo, hindi rin sasapat para sa lahat ng mga tao. Kaya nga po may mga instances na kung saan yung ibang mga tao hindi mo ma-reach out, yung iba labang ang mabibigyan mo. Kaya nga po yung nabigyan mo, sa halip na magpasalamat yung iba, ay yung iba nagre-reklamo pa, no? Pero sa nagpapasalamat, hindi naman kinakailangan. Pero napakaganda na yung isang tao tumatanong ng utang loob sa taong gumagawa sa kanya ng mabuti. Kaya nga po nakakatuwa, nakaka-inspire yung mga taong nagpapasalamat sa kanilang kapwa. Subalit may mga pagkakataon, yung iba, hindi na nga nagpasalamat, nagre-reklamo pa. Ito lang ba ang kayang ibigay? Ito lang ba ang tatanggapin namin? Ito lang ba ang ipagkakalob sa amin? Samantalang iyon, hindi hinugod sa iba, hinugod sa sariling bulsa ng ibang taong nagmamagandang loob. Kaya nga po, kaunti o marami, nararapat tayo magpasalamat sa kapwa na gumagawa ng mabuti sa atin.
Hindi yung kagaya ng ginagawa sa ating Panginoon. Gumawa na ng mabuti na pagsalitaan pa ng hindi maganda. Ganyan po naman mga kapatid, may mga instances din na kung saan ay hindi talaga mapupuntahan, hindi maaabot, hindi bang mga tao. Kaya yung mga hindi naabot, ipagpasalamat na lang natin na ano pong ipagpapasalamat natin na nakatanggap yung iba. Ipagpasalamat natin na nabigyan yung iba. Bakit? Sapagat mga kapatid, marahil sila yung mas nangangailangan. At kung hindi ka man maabot, ay marahil hindi na kaya nung nagbibigay ng voluntary sa atin. No? Kaya nga po kinakailangan, huwag din tayo magtanim ng galit ng sama ng loob laban sa ating kapwa. Sapagat may mga tao, voluntarily gumagawa ng mabuti, voluntarily nagbibigay para sa kanilang kapwa, pero may mga pagkakataon, sila pa yung nasa salitaan ng hindi maganda. Kaya nga po mga kapatid, nangyari ito sa ating Panginoon, nangyayari rin ito sa kasalukuyan. Kaya nga mga kapatid, may mga instances din na kung saan yung ibang mga volunteers, halimbawa sa simbahan, o kaya naman sa ibang mga lugar, tumulong na lamang maglinis, tumulong na lamang doon sa mga gawain. Pero yung ibang mga tao, hindi pa nagiging sapat para sa kanila yun. Kaya yung ibang mga tao, kung makapag-utos, yun na lamang. Samantalang yung tumutulong, volunteer lang. Hindi siya binabayaran, hindi siya sumusweldo, volunteer lamang. Kaya nga po mga kapatid, dapat natin ipagpasalamat na hanggang ngayon may mga tagapag-ani na ipinadadala ang ating Panginoon. Hanggang ngayon may mga tagapag-impol na dumarating sa atin para tayo ay makadama ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo hindi dapat magsalita ng masama laban sa ating kapwa, hindi tayo dapat magsalita ng pangit o na dudulot sa atin ng pagkakasala laban sa ating kapwa. Sapagat mga kapatid, ang gumagawa ng mabuti, kailanman ay hindi nagiging kakampi ng kasamaan. Kaya nga kung gumagawa ng mabuti, ay dapat natin suportahan. Ang dapat na gumagawa ng mabuti, ay dapat natin iangat. Nang sa gayon, ang ibang mga tao sa ibaba ay matulungan din nilang maiangat patungo sa ating Panginoon. Si Jesus ay gumawa ng mabuti, may nagsabi man sa kanya ng masama, pero ito rin ay inspirasyon para sa bawat isa sa atin. Hindi siya nagsawa sa paggawa ng mabuti. Kaya nga po kahit na pa man ang sabihin ng kanyang kapwa na masama laban sa kanya, ang ating Panginoon ay nagpatuloy pa rin sa misyon ng kaligtasan. Ang ating Panginoon hindi pa rin tumigil sa pagpapagaling, sa paggawa ng himala, sa pagbuhay sa mga patay, sa pagpapalayas ng mga demonyo, at pagpapagaling ng mga may sakit. Hindi pa rin siya nang hinawa na mangaral sa mga tao. Sapagat sa bandang huli, ang bawat isa sa atin ay husgahan ng ating Panginoon ayon sa ating ginagawa, husgahan tayo sa ating katapatan patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po sana, katulad ng sinasabi sa mabuting balita, maging kabilang tayo sa ipadadala ng ating Panginoon, tagapag-ani para sa ating kapwa, nang maakay natin sila, hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Sapagat tayo hindi sa ilalim ng kapangyarihan ng prinsipe ng demonyo, tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At kung tayo para sa ating Panginoon, tayo din ay dapat nagumaya sa kanyang kabutihang ginagawa, tayo din ay dapat na tumaha sa landas ng kabanalan na iniaalis sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, dinudulot ng Diyos ang mapagpatawad ng paglilingkod ng kanyang anak sa atin. Kaya tumapit tayo sa Panginoon ng ani at tayo manalangin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katikista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan.
ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong ahihan. Panginoon, ang anis pamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng maraming pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong pag-ahari ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pag-ahari namin sa iyong ngalan ay sinawag sa aming dumanisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang uuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihan niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nilapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, Irelis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso,
kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasarin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kaming ipahintulot sa puso ng yagyamo dahil sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yagya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa Kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Radyo Imperata, kaugnay ng COVID-19.
Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kaligtasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Umilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hiningin namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Caluzon, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal na inyong pinapakinabang ay loobin mong langing luminguan sa pinanggalingan ng tinanggap mula namin ngayon sa tarapagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.